Matindihang pigaan ng laban ng masasaksihan natin sa laban nila Pragdananda versus Mendonca at susunod kagad natin ang maraming sacrifices na laban nila Hari Krishna and Warmerdam. Simulan na kagad natin. Unahin natin sa laban nila Pragdananda, nag-E4, E5 si Mendonca, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez opening, nag-A6 classical approach, Bishop A4 atras lang, Knight F6 develop na may atake, D3 didepensahan muna, nag-B5, pinaalis muna ang Bishop, Bishop B3, and nag-Bishop C5, Bishop G5. Ayan, yan po ngayon ang uso, no? Trending sa variation ng Ruy Lopez sa napapansin ko sa level nila. Dahil ang old lines ay H3, kinakaslingan lang, C3, Knight B D2, pero itong Bishop G5 naghahatid kagad ng nakakailang na pressure, pinaalis pero maintain lang ang pin, D6, develop lang, C3, ayan, para magdi-D4 mamaya, umatras para hindi na matimingan pa ng atake ng D4, nag-A4, ayan, na-pressure kagad sa queen side, Rook B8, capture. Ang purpose po ng Rook B8 para pag-capture sa B5 ay walang nakahang na tore sa A file. At nag-Knight A3, inatake ang pawn, B4, pambasag, at hindi kinakapture yan, Knight C4 lang. Kasi pag kinapture po yan, Knight takes, masisira ang pawn structure. Kaya mini-maintain lang ang shape ng pawn structure na ganito para solid. At nag-castling lang, castling, King H8, ayun ang medyo kakaiba dito mga kamatyas. Sarado po ngayon ang opening database ng chess.com kaya di natin ma-identify kung nasaan ang novelty. Pero para sa akin po sa aking pakiramdam, yan ang novelty, medyo kakaiba. Usually ang ginagawa dito ay nag-Rook E8, 'di ba? Pero dito nag-King H8, ano plano niyan? Iwas lang siguro sa pressure ng diagonal. At nag-Bishop A4, atake sa Knight, dinipensahan at binigyan po ng bad move ang tira na yan. Dapat daw ang tira ay Knight E7. Yun nga lang, ang nakakailang dito na iniiwasan ni Mendonca ay kakapturin yung Knight. Takes na tipong, masisira at hihina ang king side, lalo na nandyan ang king. Nakakailang din sa human nerve. Pero yan po ang gustong tira ng computer engine. Magpa-double po na lang dyan. Pero nag-Bishop D7, Rook B1, G5. Ayan, inatake na yung Bishop, umatras lang. Ang purpose po ng King H8 na nababasa ko ngayon ay papatungan ng tore itong pawn na yan para ipang pawn storm sa king side. Yun ang isa sa nakikita ko dito. Bishop A7, umiwas na. Maintain muna ang diagonal kasi po kakapture na talaga dyan. At imagine niyo po masisira ang pawn structure. Kaya nag-Bishop A7 muna, nag-Rook A1, talaga namang ayaw tantanan ni Prag. Kakapturin ang Knight, nakahang, mahahang ang Bishop dyan. At bumalik ulit, Bishop B6, nag-Rook E1, develop muna, Knight E7. So ito na po yung typical, normal na maneuvering, pupunta yan sa G6. Nag-D4, ayan na, talagang hinamon na ni Prag ang control sa sentro. Takes, obligado talagang kumapture kasi wala na no choice talaga. Capture, and nag-Knight G6 at dito po binira ni Prag ng atake at nag-Knight H5. Okay? Okay, para dito ay makuha na ang Bishop. Paano kung kumapture doon? Kinapturean nga ni Prag, takes, kinapturean uli doon. Ano, ba't ganun? Dalawa yung nadali, nakahang pa kasi yung queen takes and then takes. So dito po, kung magbibilangan tayo ng pawns ay napakaliwanag na lamang ng isang pawn dito ang puti. Rook E8, hamon, Knight E3, Queen D7, at nag-Queen A1. Okay, paislog-islog. Ito na po yung portion ng paislog-islog. Mga binibiling tahimik na tira, pero maingay ang kahulugan. King H7, Rook A6, Rook B8, depensa ulit, Knight C4 binalikan, Bishop C7 iwas, at nag-Rook A7. Ayan, pin-pin, pressure, Queen C6 atake sa Knight, tinapatan ng tore. Tingnan nyo po, doble-doble na ang pressure. Ayan, kailangan marunong tayong mam-pressure mga kamatyas. Yan kasi ang magpapabigay sa nerve ng alaban natin pag magaling tayong mam-pressure. Rook A8, ayun, hinamo na po, ni-neutralize na yung tore, pero nag-D5 lang. Good move by Prag. Eksakto, di pwedeng capturein, ano? Nag-Rook takes A7 muna. Pero teka muna mga kamatyas, para talagang siguradong maliwanag, what if Queen takes D5,
Magna knight to e3. Ayun, may capture doon. Medyo malalim lang. Capture and then takes. Nakahang ang queen, nakahang ang bishop. Paano kung mag-bishop b8 doon para may bawi ka? Capturein lang ang bishop ng buong buo at nakahang pa rin. Lalamang ng isang pyesa ang puti. Balik tayo. Kaya ginawa dito ni Mendonca, nag-rook takes a7, queen takes, at nag-rook a8. Nakipagsabayan na lang ng ganon. Queen d4, hindi kailangan kumapture sa queen. Queen d7, d6, bishop d8, and knight e5. Klaro, no? Napangalagaan ni Prague ang isang pawn na lamang. Capture, capture. Ayan po nangyari. Na-double pawn pa sa king side. At nag-rook e1, queen f7, queen e4, threat sa torre, rook a7, knight e5, queen e6 iwas, knight c6, pinuwersa na ng palitan, and double pa. Nag-rook d7, rook e6 para depensahan, nag-h5, at dito po ay simpleng tahimik na tira. King h2, naparesign na dito si Mendonca dahil na-realize niya hindi na talaga niya mababawi ang pawn. May knight e5 na paparating, double, makakapture ang g6. Tapos ang laban, Prague wins. Susunod kagad natin ang bakbakan nila Hare Krishna, maraming sacrifices po, versus Warmerdam. Pag-aralan natin. White dito si Hare Krishna, nag-knight f3, d5 si Warmerdam, g3, fianchetto system, c5. Ayan, yung ganyan pong diskarte ay pagsasamantala dahil walang pawn ang white sa d4. Okay, bishop g2, knight c6, d4. Ayan, kailangan ng makibahagi sa e5. Ang bilis kong sabihin sa Tagalog, ano? In-upload ko to sa English. Hirap na hirap ako kung paano ko sasabihin na para makibahagi ang puti sa e5. Kasi po kung magkakasling lang dito, mag-e5 lang ang black. Buong buo ang sentro. Parang binigay mo lahat ang lupain sa gitna ng subdivision. Mahal ang per square meter niyan. Balik tayo, kaya kailangan mag-d4 ka at makibahagi ka sa central square at nag-knight f6, castling e6, c4. Ayan, transpose po sa naging laro nila Praggnanandhaa and Erigaisi kahapon, ano? Yung sabayan, tapatan ng ganyang klaseng pawn structure, nagkainan. Inunahan na sa c4 at kagaya ni Prague, nagdesisyon din na maghamon ng maagang queen to queen. Queen takes d1, rook takes d1, bishop takes, knight bd2, at dito nag b5. Yan ang kaibahan nga lang ng diskarte dito ni Warmerdam kay Erigaisi kahapon. Kasi ang ginawa ni Erigaisi kay Prague, nag c3. At yan ang pinaka main line. Tama yan. Kasi total makukuha rin lang, ibigay mo na, at least ma-isolate pa yung pawn. Yan ang mga tamang diskarte dito. Okay, pero nag b5 dito si Warmerdam na walang katakot-takot na nandyan ang diagonal ng bishop. Diba? Parang knight e5 lang parang may kalalagyan kagad Pero ang pinili ni Hare Krishna, pinahinog niya muna yung knight e5, nag a4 muna siya para gunting-guntingin niya ang sanga ng pawn structure na yan. At dito ay nag bishop a6. Puwersado, mga kamatyas. Walang ibang tira, no? Pag kinapture, mawiwikin lang. Sasabog lang pawn structure. Pag nag b4, kakapture lang. Kaya nag bishop a6. At nag-knight g5. Yan ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Alam ko po yung novelty niyan kasi pinost ko na nga ito sa English na channel natin. Ano? Kasi ang old line dito, knight e5. Ayan, para sibatin ng Tori doon. Pero knight g5 ang pinili ni Hare Krishna at nag-knight d5. Good move, napuri. Pangbara sa threat. At nag-knight de4, threat sa bishop, umiwas. At dito po mga kamatyas, ang showtime ng laban na ito, napakagandang brilliant sacrifice talaga. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Kahanga-hangang sacrifice. Knight takes f7. Brilliant. Capture, knight g5. Check. Yan talaga. At isa pang hindi inaasahang matinding sacrifice. Nagpaulan ng brilliant move si Hare Krishna. Nag-knight ce7 pang depensa sa knight d5. Dito kasi mga kamatyas, kung kakapturin po ang knight, may bishop takes, lagay natin sa d7. Kasi kung sa d6 yan, sisibating lang ng bishop yan Kaya dyan, and then kakapture muna sa b5, capture, may puwersahang ganito Check, bitin ng bishop. Wala na. Pag nabawi isang pyesa, expose ang king, dalawang sibat yan, bishop pair, totally, talo na ang black dyan.
Kaya dito ay nag-knight CE7 muna at kumapture muna sa B5. Dito po kasi kung mamadaliin na tipong, oy, capture yung knight. Takes, bitin din naman yung knight eh. Kaya panimpla lang. Actually, tingnan nyo evaluation bar, oh. Tagilid kasi lamang ng isang pyesa nga ang black eh. Paano mababawi? Okay, kaya ito po ang pinakamaingat na tira. Capture muna sa B5 at nag-bishop B7. Okay, ano kaibahan? Hindi naman pwedeng kumapture dyan ang bishop kasi po kakapture dyan. Takes, hindi makuha yung knight kasi nakabitin pa yung bishop. At pagpalagay na iiwas, may rook d4, capture, and then rook takes c4, double pa rin naman. Ayan mga kamatsas, kaya hindi pwede at nag-bishop b7 na lang, karagdagang depensa sa knight at nag-knight d4, iwas na rin. King f7, dahil masyadong nakaangat ang king at baka mamaya tamaan ng mga tirador yan dyan. Tirador ba tawag doon? Baka matirador eh. At dito nag-rook a4 para hindi mo na makagalaw ang bishop na yan. Tagos ang pressure sa c4 at nag-c3. Ayan, naramdaman dito ni Warmerdam, mukhang kontiryado ang pawn niya, nag-c3 muna siya. At dito po nag-rook d3, sinamantala. Na libre ang d3, makaka-slide ang tore, makaka-atake kagad sa king dito ni Warmerdam. At dito po kasi mga kamatsas, baka nasa isip nyo, coach, ba't hindi kinapture? Magna-knight takes c3 kasi, double kasi yan eh. Yan, kaya hindi tayo basta-basta capture ng capture ha. Pag-isipan mo ng mabuti. So rook d3, good move. At nag-a5 para simentohin ang bishop sa b4. Kumbaga matatag. At kung i-enpass ang capture naman, makakatulong sa black kasi masisibat ang tore. Okay, kaya a5 at kumapture na sa c3, bishop takes c3. Ayun, binigyan ng X ng computer engine. Dapat daw po is rook a c8 ang mas malakas, matibay, solid na ideya. Pin lang mga kamatsa. So pin. At pag kumapture kasi, capture, bishop f1, mapapasib ang pyesa ng puti. Okay, pero ang ginawa kasi, kinapture kagad, nag-rook f3, check naman dito si Hare Krishna, excite siya. Atake, pero ang tamang tira po ay knight to c6 mga kamatsa. Yan ang pinaka the best talaga na hinog. Kasi po may threat sa knight, may threat doon, nakahang ang bishop, multiple threats mga kamatsas, ang daming tatamaan. Pero di napansin ni Hare Krishna, chumek siya, yun nga lang mga kamatsas, nag king g6 dito si Warmerdam. Bagay na nagpataas ng taas sa taas ang evaluation bar na lamang dito ni Hari. Dapat po is king e8 para makatago-tago, equalize. So tingnan nyo evaluation bar equal. O di ba? Kasi pag kinapture naman to, capture. Ito po kasi sa continuation pakita ko lang sandali ano. Bishop takes, knight takes, bishop takes rook, and then knight b6. O di ba? Quality down dito puti pero equal lang. Equal kahit maraming pawns ang puti. Pero dahil nag king g6, dito natumbukan na ni Hare Krishna ang perfect na timpla na panlasa, knight c6. Nakita na mga kamatyas. So dito, ika-capture doon sa knight and mabibitin yung bishop. Ang ginawa ni Warmerdam, takbo! Nakabitin, alanganin yan dyan. Pero dito po sa huling bitaw na ito, unexpected na binitawan. Brilliant move na naman ni Hare Krishna, pang puzzle mga kamatyas. Bigay ko sa inyo, i-guess nyo po, ano kaya yung huling bitaw na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po at congrats na nakakita ng knight e5 sacrifice. Brilliant, resign si Warmerdam. Bakit po? Kasi pag kinapture ang knight, mayroong rook g4 check, pwersado king h5. Ito yung tinatawag na windmill sa tactical patterns. Ayan no, yung tipong binabalik-balikan, sugsuang kang babalik-balik ka lang doon. So pagdating dyan, hindi na po rook g5, rook d6 na lang. King h5 and then rook f4. Threatening matchas dyan, mag-g5 para mapigilan ng tore, pero may g4, matchas pa rin ang kauuwian. Grabe, tindi. At dito po mga kamatsas, sa knight e5 sacrifice, papaano kung hindi pansinin? Coach, paano kung hindi pansinin yan? Para wala kang rook g4, mag-king h5 na lang. May g4 naman. Ayun. Pag nag-king h4, rook h3, matchakaw pa rin. Di makatakas. Okay, yan po mga kaganapan dito. Pakita ko sa inyo ang standing. Sino na ba ang lamang dito? Sino na ba ang leading sa kanila? Ang leading po walang iba kung hindi si Pragdananda
Sa score na 3.5 points, Abdu Satorov 3 points, Fabiano Caruana, Gukesh World Champion, Keimer, Fedosiv, Hari Krishna with 2.5 points, Wei Yi, Sarana 2 points, Anish Giri, Van Forest 1.5 points, Warmerdam 1 point, and nasa pinakadulo ang world number 4 at si Mendonca na may 0.5 lamang. Grabe ang sama ng laro po ni Erigaisi. Okay, so nakalimutan kong isingit dito. Singit ko na lang po sa ating next video. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.